Isip mo, lalaki ka. Pero sa loob nitong panlabas nating pinapakita sa ibang tao, nariyan pa rin ang natural. Ano ang natural mo? Babae ka eh. Ginawa ka ng Diyos ng ganito. Pero kinukubli natin ang pagiging babae sa panglabas nating pinakikitang feelings. Kaya sana naman mag-isip-isip kayo, ikaw, Ani, ano ang desisyon mo sa buhay mo? Dahil forever, hindi ka dapat maging ganito. At ikaw naman, Paula, mag-isip ka. Dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi ka forever magkaroon ng ganitong relasyon. Nasa iyo ang desisyon sa gabay ng ating Panginoon. Salamat po. Maraming pong salamat, Father Sani Merida, at sa final say po ng ating trio, Tagapayo. Siguro, Ate Paula, itong pagkakataon na ito o yung nangyaring yon, nung gabing yon, ay baka ipinapakita lamang siguro din sa iyo na baka hindi ito ang para sa iyo. Baka naman din parang pinapakita sa iyo na may pag-asa pa na iba ang makarelasyon mo marahil, hindi kaya? Baka po. So paano ninyo gustong tuldukan itong away nyo na ito ng best friend mo at ng iyong karelasyon na si Annie? Kaibigan mo na kami. Kaibigan na lang kayo Muna. ni Annie. Kaibigan na lang daw, Annie. Tanggapin ko na lang po kasi may nagawa po kasi akong pagkakamali. At yung sinasabi nga ni Doktora Annie na kung talagang naguguluhan ka pa, kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng gabay, pwede kang bumisita sa aming studio para mabigyan ka muli ng counseling pa ni Doktora para siguro mas maliwanagan ka pa dito sa mga nangyayari sa buhay mo. Ha? Opo. Nelson, mukhang kailangan mong humingi ng tawad sa best friend mo at kay Annie na parang wag na tayong magsisihan kung sino ba ang may sala at talagang nagsimula ng gulong ito. Nangyari na ang nangyari. Uy, Nelson. Kala ko nakatulog ka na eh. Nahele ka ba doon sa music namin? Pao, sorry sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Anis, sorry na rin sa nagawa ko din kasalanan sa'yo. At sana rin, Nelson, naririnig ko yung sigaw ng mga sausawero at sausawera dito. Sinasabi mo dahil, nangyari yon dahil sa lalaki ka lang. Sana this time, matapos itong nangyaring ito, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka. Hindi sapat na dahilan na tuwing may makikita kang babae, sasabihin mong dahilan, pasensya na, lalaki lang ako eh. Kasi darating ang araw, magkakaroon ka ng anak, at syempre gusto mo naman na yung anak mong lalaki ay magkaroon ng paninindigan sa buhay at hindi mananamantala sa kahinaan ng isang babae. Sana yun ang natutunan mo ngayong hapong ito matapos natin pag-usapan ang problema ninyo. Emily, meron ka bang mensahe sa iyong kaibigan din na si Paula na sa tingin ko ay mukhang naliliwanagan na sa mga bagay-bagay, kailangan na lang ng konting gabay? Mas maganda na lang po sa kanya, kaibigan na lang po na silang dalawa. Para wala silang ano po. So officially ba, break na kayo? Pwede pa naman kami mag-usap pero hindi na siya prepared stay sa bahay namin. Hindi kaya magiging mahirap yon para sa'yo kung mag-uusap pa rin kayo, baka hindi ka makapag-move on. Hindi, lalayo naman po ako. Ikaw na ang lalayo. Pero pagkatapos nitong programa, mag-uusap pa kayo,
sa huling pagkakataon ng masinsinan na pag-uusap. At hangad namin din, Paula, na mahanap mo rin yung taong hinahanap mo para sa'yo at yung talagang nilaan ng Diyos para sa'yo. At Ani, hangad din namin na dumating ang araw, talagang malaman mo na kung saang direksyon ka papunta at kung saan man yun, ay susuportahan ka namin. Maraming salamat sa inyo at sana kahit paano ay nakatulong kami sa inyong problemang pinagdadaanan. Maraming salamat. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Siguradong marami na naman po tayong napulot na aral sa ating pinag-usapan. Ang ilan sa atin ay may pinagdadaan ng krisis po sa buhay. Tayo ay nalilito dahil hindi natin alam kung ano ang ating patutunguhan o pipiliin na mangyari sa ating sarili. Sana po, hanapin muna natin at kilalanin kung ano nga ba talaga ang ating pong tunay na pagkatao. Maiksi lamang po ang buhay, kaya wag po natin itong sayangin sa kalituhan at kaguluhan. Pagsumikapan po sana nating gawin ang lahat ng tamang bagay na magbibigay ng kulay at saysay sa ating pong mga buhay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kilalaning mabuti ang ating sarili dahil ito lamang ang paraan upang tayo ay tunay na maging happy. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre, thank you rin sa iyo, sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio, Tagapayo. Ang ating po mga sausawero at sausawera. Sa pinakamamahal natin mga kapatid dito sa Burnham Park, Baguio City. At higit sa lahat sa ating po mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento kung saan lahat po tayo ay may napulot na aral kahit paano. Bago lamang po tayo tuluyang magpaalam, gusto ko lamang pong magpasalamat muli kay Honorable Mauricio Dumogan, ang mayor po ng Baguio City. Attorney Albert D. Buyawe, ang barangay chairman po ng Burnham Legarda, Baguio City. Mga kapatid, ipagpatuloy niyo lamang po ang pagwagayway sa aming pong pinagkatiwala sa inyo na face-to-face flag. At sa ating mga kapatid, ipagpatuloy niyo rin po ang pagsuporta sa mga proyekto at adhikain ng Department of Interior and Local Government dito po sa Baguio. Thank you so much din po sa Albergo Hotel, especially to Mr. Jerry Beltran, Miss Evelyn Trinidad, City Director ng Department of Interior and Local Government sa Baguio City, sa National Institute of Information Technology, especially to Mr. Vladimir Cayabas and his students. Ganun din sa Golden Pines Hotel, Eurotel Baguio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saan naman kaya ang aming next barangay stop? Yan po ang pakaabangan natin sa patuloy na pagsugod namin sa inyong mga lugar upang pag-usapan at solusyonan ang mga problema one barangay at a time. Muli, mula po dito sa isa sa pinagmamalaki na tourist attraction ng Pilipinas, ako po muli ang inyong pambansang kapitan, ang inyong siyang aming na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, madrastang na byuda, sinasaktan ng mga anak ng yumaong kinakasama. Yung mga pamangking ko ay kanyang sinasaktan. Hindi naman niya tunay na anak. Bakit ayaw po ninyong umalis sa bahay? Yan po ang habilin niya na hindi ako alis po sa bahay na ito. Pero diretso ang tanong, ang mga bata sinasaktan po ninyo. Dinidisiplina ko lang po yung mga bata eh. Kaya ngayon, bumalik na sa eksena ang legal wife. Ikaw kasi wala kang alindog, kaya inayawan ka ng asawa mo. Hindi ka kasi nagaganito. Bakit hindi po ninyo ipinaglaban ang inyong karapatan sa mga bata? Wala naman po kasi akong Wala naman yung ipapakain eh. Kaya ako nagpapakain. Manager ako eh. Sa palagay mo ba, tama yung mga nagawa mo? Face to Face, ngayong Lunes.